mga kababayan, di ba noong November? Noong November kasi mga kababayan, etong si Rodante Marcoleta, pinatawag na ng COMELEC. Kailangan ipaliwanag niya ang kanyang maling deklarasyon sa kanyang SOSE or Statement of Contributions and Expenditures. Ito kasi nangyari. Ayan, pakita ko na sa inyo. Yan. Sabi, COMELEC to ask Marcoleta to explain SOSE's misdeclaration. November 19 ho yan nangyari. Ano ba kasing naganap? Okay, konting background. Kasi mga babayan, baka kasi nakakalimutan nyo na. Ang nangyari ho kasi dito, di ba, nung kakaupo lang ni Ombudsman Boying Remulla, gigil na gigil ang mga tao sa salin. Ang nangyari, so dahil sa kainitan ng issue ng salin, naglalabas ang mga tao yung mga senador, mga presidente, naglabas ng salin, si VP naglabas ng peke niyang salin. Di ba? Ang lupit, di ba? Pati kay PBBM nga, 2 salin pang nilabas niya. Isang galing sa isang nakaayon sa standards ng CSC, tapos yung isa naman na nasalin niya ay nakaayon sa pag-aaral ng isang private auditor. So excited ang mga tao sa salin, etc. Ngayon, etong si mga senador naglabas din ng kanilang mga salin. Kasama si Rodante Marcoleta. Ngayon, etong kay Rodante Marcoleta, mga kababayan, sa inalabas niyang salin, meron lang siyang humigit kumulang mga 30 million yata, if I'm not mistaken. Or 15 million. Basta maliit lang. Wait, tingnan natin. Para sigurado tayo. Wait. Okay. Yung salin ni Rodante Marcoleta ay nasa 51 million. Ay, yaman ni Marcoleta. 51 million movement. Agoy. Wait, lagyan natin. Paste. Saan na ba? Wait. Paste natin. Ayan. So, ito yung nasa salin niya. 51 million. Ayan, 51,961,550. Diba? Multi-millionaire pala to si Rodante Marcoleta. Oo. Di ba? Multi-millionaire Tapos, lahat ng buong pamilya niya, empleyado niya sa Senate. Ayan Ayan. Relatives in Government Service. Libni Marcoleta. Office. Senate of the Philippines. OS. Kathleen Marcoleta, daughter, Director 5. Senate of the Philippines. Jonicio Labagnoy. Cousin-in-law, Senate of the Philippines. Cristel Marcoleta, daughter-in-law, Director 3. Senate of the Philippines. Ang lupit, no? Di gusto niyo ba ang Senado? Wala talaga siya kinuha na sa labas ng pamilya niya. Diyos ko. Grabe, nagpayaman gamit ang gobyerno, no? Dala ni Marcoleta. Dala ni Marcoleta. Tignan niyo, wala silang businesses, Wala silang businesses kahit ano. Ang negosyo ng Marcoleta family ay gobyerno. Representative yung isang anak. Tapos, lahat sila, tao ni Rodante Marcoleta sa Senate. Hindi, no? Oo. Lala ni Marcoleta. Anyway, 51 million ang kanyang total assets. 51,961,000. Okay. Ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Lumabas din yung kanyang, dahil dito, na naglabas siya ng salin, naging question mark bigla yung kanyang SOSE. Diba? Yung kanyang dineclare na Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, mga kababayan, dahil ganun nga ang sistema, kinuwestiyon. Kasi ang kanyang campaign expenses ay nasa 112 million pesos. Campaign expenses yon. And then, paano niya nabayaran yung 112 million na campaign expenses kung ang kanyang SOSE, kung ang kanyang salin ay nasa 51 million lang. Yung kanyang assets ay nasa 51 million.
So, saan siya kumuha ng 112 million? Diba? Hindi natin alam. Kaya nga, ang bobo rin ang sagot ni Marcoleta, kung ako yung tinanong nito, sabihin ko na lang, akin lahat yan, pera ko lahat yan. Ganyan ako kayaman. Kaso, kukwestiyonin siya bigla sa 112 million. So, dapat, ang kanyang assets ay nasa 160 something, di ba? Oo. So, but anyway, 164, more or less. Ngayon, mga kababayan, para ilusot niya yung kanyang 112 million sa SOSE, kasi ang claim niya doon, pera niya yun wala siyang donation sa tinanggap. Yun ang sinabi niya sa kanyang SOSE, wala siyang donasyon na tinanggap. So, dahil wala siyang donasyon na tinanggap, edi ibig sabihin pera niya lahat yun. Kaso nga, ang kanyang salin ay 51 million lang. So, may problema. Saan niya kinuha yung 112 million? Di naman siguro napupulot yan. Diba? So, pinaliwanag niya yung kanyang SOSE. Ito ngayon ang paliwanag niya. Ang sabi nila ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, ngayon ang kanyang asset ay mas maliit? Sen, paano bang nangyari? Siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari ka na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. So, contribution sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pababasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang nga niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Paano naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen? Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag yan Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. So, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulungan niya sa'yo. Okay. Congressman ako nun kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kayo makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana mo muna kaming sidisclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. Nag-imbento ka pa. Sa dinami-dami rong reasons, di ba? Parang Earth, Wind, and Fire lang nakakanta yun, Reasons. Yun The reasons that we have. Di ba? Because of reasons. Tapos nag-imbento pa ng kunyaring sitwasyon pag nakita ng administrasyon na sumusuporta ka dito, baka mamaya, di ba? May problema to si Marcoleta Feeling ko masasagot ni Presidente yung problema ni Marcoleta, mga babayan. I think it's the fentanyl. It's the fentanyl, guys. It's the fentanyls. It's the fentanyls. Baka raw kasi makita daw ng administrasyon at tumulong daw sa kanya, kalaban daw ng administrasyon, blah blah blah, whatever. Bahala ka sa buhay mo. You know, reasons. Abogado ka, yun ang sasabihin mo, di ba? Tagal-tagal na niyang abogado, guys. Nakakahiya. Parang unti-unti na ako naniniwala sa sinabi ni Justice Antonio Carpio na talagang siya, lawyer. The lowest daw siya lowest kind of lawyer. Sabi ni Justice Carpio. Tapos sinundan pa ni Justice Ascuna. Sabi ni Justice Ascuna, he has a long way to go. Ang tanong kasi, siraulo din kasi sa Richard A. Darian Sabi ni Richard A. Darian, do you think Rodante Marcoleta is a legal luminary? Legal luminary daw. So, sabi ni Justice Ascuna, well, he has a long way to go. He has a long way to go daw. Shake it. Ganon. But anyway. So, yun na nga. Kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi naman kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate Di ba? Excited talaga. Nakapuntos na. Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang. Ano siya nung nasari ka na? Huwag mo na disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo bakit? Patay! Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation.
Halimbawa, binigyan mo ako ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Wait, nalalampasan ko siya eh. Yung tungkol sa utang na loob, nasaan yung utang na loob na yun? Wait, balikan natin ha. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako nun eh, Kong. Kami po ay naniniwala na dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano po yan? sana mo muna kaming sinidisclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya Dito. ay Tama, dito. baka makita ng administrasyon. O tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi mga kaibigan naman ako talaga. Pero bawal, ang alam ko, bawal mag-donate ang mga government officials eh. Wait. Tingnan natin ha. Prohibited contributors. Oh, ayan oh. Oh. Prohibited contributor sila eh. So, hindi lang pala siya umamin doon sa pagsisinungaling. Saan ba to? Sa SOSE. Kung totoo yung sinabi niya na may tumanggap na nasa mataas na katungkulan, officials or employees in the civil service or members of the armed forces of the Philippines. Meron pa pala iba. Patay tayo dyan. Oo. Patay tayo dyan, guys. So, hindi lang pala yun. Wait. O tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi bawal yun, min. Kaya pala hindi sinama yung pangalan. Kasi prohibited contributor. My goodness. Shucks. Mga babayan kasi di ba nakatutok tayo dun sa pagsisinungaling niya sa SOSE. Nakalimutan nating isipin kung bakit siya nagsinungaling. And the reason is, meron siyang contributors who are employees in the government. Government officials. Bawal eh. Prohibited contributor under Section 95 ng Omnibus Election Code. Ay. Kailangan mong paliwanag to, Rodante Marcoleta. Oo. Dagdagan ang kaso! Dagdagan ang kaso ni Rodante Marcoleta! Ang daldal kasi. Ay. Yung dalawang Sara yan, no? Malamang, yung Sara Diskaya at saka Sara Duterte ang nagano dyan. Si Saranoid. Tuloy natin. Kasi mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate eh. Di ba? Excited talaga. Kasi nakapuntos ko. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto ka nilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang. Ano siya nung nasa rin? Huwag mo nag-disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ako ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Utang na loob. Ano yan? Violation, ano yan? Anti-violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibig sabihin, tumanggap ka ng suhol? Utang na loob daw eh. Wait lang puntahan natin yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wait. Anti-Graft, ayan. RA 3019. Wait lang Wait lang. Puntahan natin to. Ang daming inamin pala ni Marcoleta dito, no? Kulang pa yung kaso, guys. Oo, kulang pa yung kaso.
Wait. Sama na pa, pwedeng pumasok. Wait. Causing in June, neglecting or refusing, okay. Financial pecuniary into any businesses, okay. Mukhang dito siya papasok sa mga nauna. Ito. Contract or transaction, okay. Receiving any gift, present, or pecuniary material for himself or another from any person for whom the public officer in any manner or capacity has secured or obtained or will secure or obtain any government permit or license. Okay, masyadong specific kasi itong ano eh. Baka sa indirect bribery siya papasok. Revised penal code yun. But anyway. Diba? Utang na loob eh. Baka sa bribery pupunta yun. Hindi sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kunin mo na yung pera namin. Hindi mo na lang utang na loob yan. Mafia eh. Ituloy mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Sayang ko naman yun, kasi pinagtiwala nila sa akin. Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagat binigay nila sa akin. Sapagat gusto nila manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mong batas, Nelson. Na magsasabi, pipilitin ko sila ni-disclose. Bigyan mo mga batas. Ayaw mo sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Yun ang pinanindigan niya. Tama naman yung niya eh, yung co-host niya eh. Tama yung co-host ni Marcoleta. Kaya nga medyo nabulunan ng konti dito si Marcoleta nung sumagot siya doon sa co-host. Medyo nabulunan siya dyan kasi tama yung sinabi niya. At alam niya na tama yung sinabi ng co-host niya. Bakit? Kasi paita lang din natin para para alam nyo yung sinasabi natin. The form and contents of the statement. Yung SOSE. The SOSE or the statement shall be in writing, subscribed and sworn to by the candidate or by the treasurer of the party, shall be complete as of the date next preceding the date of filing, and shall set forth in detail. Meron mabatas na nagsasabing kailangan isulat ang pangalan. Anong sinasabi sa Section 109 ng Omnibus Election Code? Shall set forth in detail, detalyado, shall set forth in detail the amount of contribution, the date of receipt, and the full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Ayan, May batas ba? Yabang pa ni Marcoleta eh. Ayan, Section 109 ng Omnibus Election Code. Section 109A ng Omnibus Election Code. Yun ang batas na magsasabi na dapat mong sabihin ang mga tao na nag-donate sa'yo. The amount of contribution, hindi lang yung pangalan, pati kung magkano ang contribution, kung kailan mo natanggap, at yung kanilang exact address. Ay. Sorry ka ngayon, Rodante Marcoleta. Bakit? Kasi, may nakapansin ang kabalbalan mo. Yun nga lang, mga aktivista ang pumansin sa kabalbalan mo. Kasi, kinasuhan siya ngayon sa Comelec. Today lang. Poll offense case Eid versus Marcoleta. Ayan, PAC. December 5, 2025. Anong sabi? An election offense case is being eyed against Senator Rodante Marcoleta after he allegedly misdeclared the absence of... Actually, hindi nga misdeclared eh. After he wrongfully lied. Hindi pala wrongfully. After he lied in his statement of contributions and expenditures. Yung dapat ang tamang, let's call it as it is. Hindi misdeclared. Misdeclared, ibig sabihin, nagkamali ka lang ng sulat.
Oo. Ang ginawa niya, intentionally, hindi niya isinulat. Misdeclared the absence of campaign contributors in a statement of contributions and expenditures during the May 2025 polls. In a 7-page complaint affidavit, nakafile na siya sa COMELEC. On Friday, December 5, Contra Daya lead convener Danilo Araw and advocates of public interest law accused Marcoleta of violating provisions of the Omnibus Election Code, specifically sections 98 and 107. Dagdagan nyo ho, 109. 109A, kasi kulang to. Kulang yung 98. Tsaka actually, dagdagan pa, Omnibus Election Code. Yan, 109A, sama nyo yan. Kasi nag-misdeclare siya ng, hindi pala misdeclare. He did not declare the exact amount, the date of receipt, and the full name and exact address of the person whom the contribution was received. Oo. Tapos, 107 is yung provision tungkol sa SOSE. Kasi feeling ko ang pinagpasiyan na dito, indicated in the following section, full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures. So, 98 naman, mga kababayan. Ayan, true name of the contributor is required. No person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate treasurer receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person whom it was actually made. So, dagdagan nila. Kulang eh. Kulang. So, dagdagan na lang nila. Pero sayang, na-i-file na nila eh. Bahala sila. We filed complaints against Senator Dante Marcoleta today, sabi po ng Contra Daya, because of his willful and deliberate falsehood in filling out the statement of contributions and expenditures. Next time, Sunstar, i-quote nyo na lang to. Ayan o. Quote nyo na lang to. Huwag na yung misdeclared. I-quote nyo na lang yung sinabi ni Danilo Araw para di kayo makasuhan. Anyway. This is not just a violation of the law but also of ethics as a public official. So mga kababayan, may kaso siya ngayon sa COMELEC. Meron pang isa. So hindi lang sa COMELEC siya may kaso for today's video, guys. Oo, hindi lang sa COMELEC. Meron pa siya sa Ombudsman. Perjury naman. Tumatabo ka ng ngayon, kaso ngayon, Marcoleta. Tumatabong kaso. Ang Contra Daya din, Danilo Araw, tsaka Advocates for Public Interest. Anong sabi? The groups pointed out that Marcoleta's actions, specifically his admission of receiving campaign funds during the November 7 broadcast of Saganang Mamamayan, constitute perjury under 183 of the Revised Penal Code. Under Article 183, perjury occurs when a person makes a statement under oath on a material matter before a competent officer with willful and deliberate falsity, and where the statement is required by law for a legal purpose. Ayan. Okay. So, tingnan natin yung elements. Una, was a statement under oath made? Yes. Kasi, ang SOSE po ay notarized. Ang SOSE po ay notarized. So, it is a statement or it's a document that is made under oath. Okay? So, notarized. Si Marcoleta talaga eh. May issue sa mga ninonotarize eh. Oo. Mamaya na yung material matter. Okay. Before a competent officer, an officer of the court, a lawyer is an officer of the court. Hence, kaya nga may mga notaryo. So, pupasok siya sa competent officer. With willful and deliberate falsity. Sinadya ba ni Rodante Marcoleta magsinungaling? Balikan natin yung statement niya. Nitiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mong batas, Nelson? Ano magsasabi? Pipilitin ko sila ni-disclose. Bigyan mo ko ng batas. Ayaw mo sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So, ibig sabihin, pinanindigan daw niya eh. Tinayuan daw niya eh. Gusto nilang itago ang kanilang identity. Yun ang pinanindigan ko. Ano ibig sabihin dun? O di deliberate. So, it's willful and deliberate. Pinanindigan daw niya eh. Yan. Is the statement required by law for a legal purpose? Eh, nakita naman natin kanina ang Omnibus Election Code. It is required by law. And it is for a legal purpose. O, yan. Eto, hinuli natin yung material matter kasi medyo mas complicated to i-explain. Yung material matter, ibig sabihin, napakahalaga niyan. That is a part of a document that is critical or important. Material, oo.
Is it a material matter? Yung contributions? Siyempre, oo. Andun nga sa batas, nakasulat eh. Ang linaw-linaw nung nakasulat sa batas. Doon sa Section 109. Di ba? Material yan. Ayan oh. Importante yan eh. Kailangan nakasulat yung amount, nakasulat yung date, nakasulat ang full name at exact address ang nandun eh. So mukhang sasabit dito si Rodante Marcoleta. Mukhang sabit siya dito. The penalty for perjury is 6 months in jail, arresto mayor, or 2 years prison correctional. Plus yung pa niya, yung violation niya ng Omnibus Election Code. So, dalawa yan mga kababayan. No? Dalawa yan. Isang ombudsman, isang Comelec. Saan ka pupulutin ngayon, Marcoleta?